So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito. Okay. So, si Alice Guo, posibleng makalusot po sa kaso. So, sasabihin siguro natin na bakit ganon? Bakit naman ganon? Medyo hindi fair. Pero para sa akin, okay lang yun. Kung ituturo ni Alice Guo, di ba yung pinaka-mastermind po ng Pogo, hindi lang po sa Bamban, kundi po sa buong Pilipinas. Ako naniniwala ako, no, yung Pogo po na yan, dito sa Pilipinas, isang community po yan. Naniniwala akong ganun. May mga contact po yun sa isa't isa. At tandaan natin mga kababayan, na binanggit na nga po ni PCSO, PAGCOR Chairman, Tenko, na nung panahon pa ni Digong, may naglalabing talaga para papasukin po yung Pogo sa buong Pilipinas. At isa na nga po dito, yung Pogo nga po ni Alice Guo. So ngayon mga kababayan, no, ang maganda kasi dito, no, ituro na lang ni Alice Guo, si Duterte ang pinaka-mastermind ng Pogo. So maganda 'yon. Okay na 'yon para sa akin. So sabi dito, no, okay. The Presidential Anti-Organized Crime Commission said Saturday it will only consider making suspended Bamban Tarlac Alice Guo a state witness if she points to someone higher than her. Oh. Ayan na. So ngayon mga kababayan, merong opening. Hindi naman talaga totally closed na si Alice Guo lang yung masasangkot dito. So ngayon sabi ngayon ng PAOK ngayon, sige. Magiging state witness ka. Yun nga lang, ituro mo yung mastermind ng Pogo sa buong Pilipinas. Ewan ko lang kung posible yun, pero sana totoo yun. Na merong mastermind po ng Pogo sa buong Pilipinas. At sana, si Duterte po yun. Yan, no? So, hello po, Ma'am Wanavet. Maraming salamat po sa iyo. Medyo malaki-laki yan, ha? 3,000 yan. 3,000 yan po yan. Maraming salamat. No? So, ngayon, mga kababayan, ito. Sabi dito, any state witness for that matter will have to be least guilty in the entire conspirational chain in the commission of a crime, said PAOK spokesperson Winston Casio. So ngayon mga kababayan, kasi ang point kasi dito, kapag ginawa po ni Alice Guo na ituro po yung pinaka-mastermind po ng Pogo sa buong Pilipinas, di ba? So yung mismong conspirator, yung mga mismong nagsabuatan po para gaguin po yung Pilipinas, para babuin po yung Pilipinas sa pamamagitan po ng Pogo, hindi na po mahihirapan po yung ano na to, yung administrasyon na to. Kasi wala na, sinabi mo na lahat eh. So ngayon mga babayan, ito. Tingnan niyo to . So sabi dito, we would open to that discussion until and unless we get higher on the food chain in relation to the crime that this group has committed. So kayo ba naniniwala ba kayo na itong Pogo sa buong Pilipinas ay isang organized crime? Isang organized crime po ito na nag-ooperate sa buong Pilipinas? Kasi parang ang labo para sa akin eh. Parang malabo to eh. Isipin nyo lang na yung Pogo sa Pilipinas ay nakakanya-kanya. Naniniwala ba kayong ganun? Na yung Pogo sa Bamban, na yung Pogo sa Pampanga, di ba? Yung Pogo sa ibang lugar sa Pilipinas, hindi makakasabwat. Parang ang labo ng ganun. Di ba? Parang ang labo eh. Ako naniniwala po ako na yung Pogo po na yan, organized po yan sa buong Pilipinas. So kung organized po yan sa buong Pilipinas, merong mastermind yan. Diba? Nagets niyo yung point? So ngayon, kung ituturo ni Alice Guo, yung pinaka-mastermind po ng Pogo po na yan, diba? Yung Pogo para papasukin po yung mga illegal na gawain, diba? So, posible siya maging state witness. At yung love life namin dalawa is posible pang may pag-asa pa. Hindi nga. Actually, meron ako nakadebate niyan sa Pogo. Alam niyo yung tanong sa akin? Meron bang batas na nagbabawal ang Pogo? Meron bang batas na nagsasabi na illegal ang Pogo? Basta DDS po talaga bobo eh, no? Di ba? Nga, wala naman batas na nagbabawal ang Pogo, pero yung Pogo po ay naging kasangkapan at naging tulay para pumasok po yung illegal gambling, money laundering, prostitution, tsaka droga. Ayun yung point doon eh.
Alam ka naman pumasok yung money laundering sa Pilipinas nang walang front. At yung front po is Pogo. Oh. Yak Sir Tax, patulan mo si Alice Guo. Hindi, joke lang namin ni Chris Ulo yun. ito ah. Okay. So, ito. Ito yung sinabi ng PAOK. Para kompleto lang po yung content natin. Panoorin natin to. Ituro niya si Bodong Aratiles. Si Bodong ba, Pro Pogo ba si Bodong? Bobo talaga niya, no? Matter would have to be the least guilty in the entire conspiratorial chain in the commission of the crime. The way we appreciate the evidence on hand, what we have now so far as of this time, she's not the least guilty. So we wouldn't be open to that discussion until and unless we get higher on the food chain in relation to the crime that this group has committed. O, diba? So, ngayon, hindi open yung PAOK sa ganung usapan, pero merong opening. Diba? Merong opening na kung ituturo ni Alice Guo, yung pinaka-mastermind po ng Pogo, so posibleng mapababa po yung kaso niya. So, ngayon mga babayan kasi, tandaan nyo si Alice Guo, meron siyang kasong human trafficking ngayon na nilalakad. Oh, so pag sinabi mong human trafficking mga kababayan, non-bailable yun. Sayang naman yung ganda ni Alice Guo kung mabubulok lang siya sa kulungan. At mga preso lang yung makikinabang sa katawan niya, di ba? Sayang. Ano ba yan? Yari tayo sa misis ko nito. So ito yung malupit dito mga kababayan. Ito Takero, ang sarap kagatin ng dila ni Alice Guo. Si sir naman, no? Kaya, baka mamaya mabasa ni misis yung ano nyo, ha? Yung comment nyo, ha? So sabi dito, no? Ito yung malupit dito mga kababayan, no? Kasi kung makokorek na tayo mga ka-streetways, no? Okay. Pagkors Alejandro Tenco to name former higher-ranking government official alleged to have aided illegal pogos. So ngayon mga kababayan, itong si Alejandro Tenco is nagbanggit na yung pogo po sa Pilipinas ay mayroon po nag-lobbying noong panahon ni Duterte. Ayan, lino dito eh. At ang sabi ngayon ng Senado, pangalanan mo na. So, posible mga ka-streetwise, no, sa susunod po na hearing po ng Senado regarding po sa Pogo, baka po ma-invite na po si Alejandro Tenco at banggitin niyo na nga po kung sino ito mga cabinet secretary po ni Duterte. At ang point dito mga kababayan, alam niyo, no? Alam niyo yung problema sa Pogo mga ka-streetwise? Pasok po yan sa committee po ni Lito Lapid. Di ba si Lito Lapid po kasi yung Committee of Gaming and Licensure, di ba? So, bakit tahimik si Lito Lapid dito? Nagsalita na nga lang si Lito Lapid, di ba? Pumatol pa ng vlogger. Imbis na, bobo talaga ni Lito Lapid, no? Huwag nyo nga iboto yan. Oh. Diyos ko. Si Lito Lapid po may hawak po ng, ano na yan, ng committee po ng Pogo na yan. Pero bakit tahimik yung buhaka ng inang yan, no? Oh. So, sabi dito, kung tingin natin, ha? I love po Gloria Marquez. Maraming salamat po, no? Sabi dito, the chairman and CEO of Philippine Gaming Regulator Pagcor said he will soon name a former higher-ranking government official he claimed tried to facilitate and grant of gaming licenses to some of the illegal pogos that have been recently raided and found to be engaged in illegal activities. Okay. So ngayon mga kababayan, sabi po ng Pagcor ngayon na nung panahon pala ni Duterte, may nagbigay po talaga ng mga permit dyan po sa mga pogo na yan, especially po nga po yung mga na-raid, at yan daw po ay parte po ng gobyerno or administrasyon nga po ni dating Pangulong Duterte. So ngayon mga kababayan, kung sasabihin ni Alice Guo na ay ang pinaka-mastermind po niyan si Digong, di ba saya? Okay lang. Di ba? Okay lang yon. Sige na, katabswelto ka na sa puso ko, di ba? So, at least ituro mo si Digong na na siya yung mastermind ng Pogo. Kung siya nga, kung siya. Oh. Duterte aware of Chinese Pogo crimes corruption, but I won't stop it
I can only limit it. So ito yung bullshit dito mga kababayan, no? So 2020 mga ka-Streetwise. 'Di ba? Ito hindi pa pandemic nito eh. 'Di ba? Kasi nagkaroon tayo ng lockdown 2020 March, 'di ba? So ito hindi pa lockdown ito. Sinabi ni Duterte ito 2020. 2020 nga. Oh, hindi pa nga lockdown ito. Oh, sabi ni Duterte aware of Chinese pogo crimes, corruption, but I won't stop it. I can only limit it. So ang tanong dito, hindi mo nga na-limit eh. So alam na pala ni Duterte noong panahon na yon na may mga krimen dahil po sa pogo, pinapasok niya pa rin. 'Di ba? Oh. Sabi ni Tita Carmelita Chok. Oh. Siya di raw alam kung si Sas o si Alice Guo. Takero na stroke daw si Digong. Hindi, merong indications kasi na si Digong po ay may stroke. May mga indications. Ewan ko lang ngayon kung nabalitaan niyo yan ngayon, hindi pa ako updated. Oh, pero kung nung isang araw niyo pa nabalitaan yan, mukhang wala naman siguro. Baka mga lumang video ni Digong yan, no? Sabi dito, no? Okay. President Duterte has acknowledged for the first time the rising criminality and corruption brought about by rise of Chinese-run Philippine offshore gaming operation, but this does not mean Duterte will now need China President Xi Jinping plea for the Philippines to ban pogo. So ayaw niya talaga because of the crimes, money laundering, and social problem caused by offshore gaming back home. So mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dahil po sa pogo po na yun mga kababayan, isa po yun sa mga reason kung bakit po pasok ang Pilipinas sa yellow level o yellow alert po ng money laundering. So naging pugod po ng money laundering po ang Pilipinas. Diba? So sa mga OFW po natin na nagpapadala po ng pera sa Pilipinas, kung mapapansin nyo nga po, mahigpit po ngayon na pagpasok po ng dollars or kahit anong currency sa Pilipinas because of tayo po ay labeled as one of the money laundering country. Ang pangit, di ba? At isa po dyan, ang pogo. Ang reason. Dati nung nag-abroad ako dati, di ba? Walang problema magpadala eh. Ngayon may limit na ngayon. Marami ng tanong ngayon. Because dito sa ginawa nga ni Duterte. So ibig sabihin nito mga kababayan, pati po ekonomiya ng Pilipinas na pumapasok po na pera galing from the OFW, naapektuhan na rin po. Di ba? So, best president daw, sabi ng mga walang yan, no? So ngayon mga kababayan, natandaan natin na may picture po talaga dito na si Alice Guo po ay nasa bahay ko. Sa bahay ni Digong. Alam nyo na yan eh, marami nang nag-content nito eh. Di ba? So yung picture po na yan ni Alice Guo, na magkatabi sila ni Digong, di ba? Sa bahay po ni Duterte yan. So ituro mo na Alice Guo kung sino yung mastermind ng pogo para makalusot ka. Di ba? So ito tandaan nyo tong video na to Tingnan nyo to. Saan na ba yan? Sige. Insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Maynila. Dito lang yung pogo. Walang pera dyan. Diretso sa Pagcor yan. They talk with Pagcor. The ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa... Why? Because it gives us 2 billion a month. Para malaman kung saan. Di ba? Mukhang pera talaga. Sabi ni Digong, wala daw pera sa pogo. Tapos sabi niya naman ng huli, meron naman daw. Ano ba talaga? Gago, puta. Sige. Para malaman kung saan galing ang kanyang 2022 campaign funds. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Yan So ngayon, merong admittance din si Alice Guo
na nanalo siya bilang mayor po ng Bamban, tinulungan daw po siya ng mga kaibigan at saka ng previous administration. So, sino ba yung previous administration? Si Digong. O, di ba? Ito O, merong nagpapatunay dito, no? May limit at kailangan pa ng bank statement, paycheck, social security, na withdrawal slip, ganyan, kahirap magpadala pag lumagpas sa $2,000 ang pinadala. Ayan, di ba? O, ayan, no? Kasi yan sinasabi ko sa inyo eh. Pero dati Ma'am Vilma, hindi naman ganyan, di ba? Dati pa nagpadala po ang OFW dati. Kasi dati OFW din po ako dati eh. At nagpapadala din po ako ng $2,000 minsan. Kasi hindi naman ganun kalaki ang sweldo ko doon. Di ba? May pangangailangan din ako sa abroad. Minsan nagpapadala din ako ng more than $2,000 a month. Dati, wala namang problema noon. Pero ngayon mga kababayan, ito na nga po yung problema ngayon. Di ba? Dahil nga po sa Pogo po na yan, na limit po yung padala pa ng OFW ngayon or lalong nagigpit kasi nga po, parte na po tayo ng yellow alert ng money laundering. So lahat po na po pumapasok po na pera sa Pilipinas is suspected as money laundering. Di ba? Ayan na, may nag-comment na dito. Na totoo yung sinasabi natin na mahirap mapadala ngayon because of Pogo. Sabi ni Tiger Eyes, dati walang tanong-tanong, di ba? Ayan eh. Yung Pogo mga kababayan, pati po ekonomiya po ng Pilipinas na damay. Isipin nyo, di ba? Yung pera na posibleng gamit po sa illegal, yung pera na posibleng nanggaling sa illegal, papasok sa Pilipinas at nililinis. Money laundering. So, akala ko ba best president itong si Duterte, pero bakit ganyan nangyari sa Pilipinas? So, ngayon ang sinasabi natin dito mga kababayan, kung si Alice Guo nga po ay ituturo ang pinaka-mastermind po ng Pogo sa buong Pilipinas, posibleng mapababa po yung kaso niya. Diba? Alice Guo. Diba? Babe. Honey. Papayag ka ba na ikaw lang makukulong? Papayag ka ba na ikaw lang? Diba? Makukulong ka rin lang. Mandamay ka na lang ng iba. Tapos, panandamay ka ng iba, bababa pa yung kaso mo. Mag-isip ka. Diba? Mag-isip ka ng maayos. Diba? Takarami mo to ang gusto niya, bardagulan siya, lagi ang yun nga kaya nga agree dyan, diba? So yun mga babae, so maraming salamat sa inyo lahat. So dyan po sa 650 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palag na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano masabi nyo nga po dito na posibleng ilaglag na ni Alice Guo ang pinaka-mastermind po ng Pogo sa Pilipinas. At sa tingin nyo ba si Duterte ba yun? Diba? So yun mga babae, maraming salamat. No? Thank you po. Kita na lang ulit tayo baka mamaya.